ginawa naming 50%. 50 ang kuha ko sa inyo, 100 ang benta. Malaki po yung profit margin nila. Maka-ROI na sila in a span of 3 to 6 months. Nandito tayo ngayon sa Moncada, Tarlac para puntahan ng processing plant ng Above Sea Level. Ito ang pinakabago nilang tayong facility para makater ang more than 120 branches ng kanilang mga franchisee ng Above Sea Level nationwide. Currently, you have 120 branches, no? 120 branches po and 50 soon to open this year. Ginawa mo itong napakalaking processing plant na ito to cater those branches na magiging 180 branches na nationwide, no? So, gaano ka-importante sa isang magpa-franchise na negosyo na dapat tignan nila kung meron ba itong komisary o wala? Ang vision po ni Above Sea Level is to be the first seafood fast food restaurant here in the Philippines. So, yung 180, that is just our start. Yung commissary po namin, that can cater up to 1,000 franchisees. With our vision, alam namin na kakailanganin niyo po ng supplies. Importante na dapat meron ang isang franchisor continuous supply sa mga branches nila. Yes. Lalo na po si Above Sea Level, seafood po yan. Yes. Hindi po laging pareho yung presyo ng seafood sa market all year round. Pagdating po ng December, nagdo-double the price po yan. So when you have the commissary, na kahit po peak season, hindi po magtataas yung mga seafood para matulungan po namin yung mga franchises namin. Pagdating sa presyo ng produkto, nagawan mo na ng paraan. Yes po. Ngayon naman, ang inayos mo naman is the facility to cater those up to 1,000 branches. Yes, that's our goal po. Doon natin makikita na ang Above Sea Level, hindi po siya fly-by-night na franchising opportunity. Kasi maraming nagkalat na fly-by-night na franchise. Ibig sabihin, mag-franchise ka ngayon after 1 to 2 years, nag-iba na ng pangalan, hindi mo na ma-orderan ng supply, so wala na yung franchisor mo. So ito, talagang it is actually created, opportunity created for us na po pwede ito tumagal ng ilang taon, Yes, di ba? po. Dahil nga, nakaprepare sila para sa malaking demand ng kanilang mga produkto, malaking demand ng mga magpa-franchise sa kanila. Isa sa mga pinaka-importanting gusto kong maintindihan ng mga viewers natin ngayon, especially doon sa mga interesadong pumasok sa negosyo, bakit nga ba sila magpa-franchise ng Above Sea Level? Since we have a vision to be the first seafood fast food restaurant here in the Philippines, makakasabay po sila sa paglago ni Above Sea Level. Pangalawa po, we always stick to our vision. Nagsabi po kami na 5 years ago, magpapatayo si Above Sea Level ng isang napakalaking commissary. Eto na po siya. Kung ano po yung sinasabi namin, ginagawa namin. Kaya po namin ginawa itong commissary para po matulungan kayo na kahit Above Sea Level, mga seafood po yung product ninyo, makukuha po natin sa market ng mura lang, then maibibenta nyo din po sa mga kanya-kanyang branches nyo ng mura. In short, mas malaki pong profit. Kapag mag-franchise ako, halimbawa sa cost of goods, sa cost ng produkto, magkano ang tubo ko sa kada pagkain na isa-serve ko? Ilang percent? Kay Above Sea Level po, ginawa namin 50%. Parang double. So, So, ibig sabihin, 50 ang kuha ko sa inyo, 100 ang benta? yes, kasi po, standard yung pricing namin sa lahat ng branches ni Above Sea Level. Let's say, for example, yung sikat na giant butterfly squid. Ang benta po sa lahat ng mga branches, yung pinakamaliit na size po, the good for one, is 160 pesos with 1 java rice. Dito po sa commissary, makukuha lang po nila ng 72 pesos. Malaki po yung margin nila, yung profit margin nila kapag ibibenta na po nila sa restaurant. Para po, in a span of 3 to 6 months, pwede na po nilang makuha yung puhunan nila, maka-ROI na sila. In that way, makakapagpatayo ulit sila ng panibago nilang branch with Above Sea Level para dumami po ng dumami si Above Sea Level.